Ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Bagyong Uwan mabilis na lumakas sa nakalipas na 24 na oras. Malaking bahagi ng Luzon at Visayas inilagay na sa signals number 1 at 2. Ilang biyahe ng barko, eroplano at bus kinansela na bilang pag-iingat sa Bagyong Uwan. Mga lokal na pamahalaan kanya-kanya ng paghahanda sa pagtama ng Bagyong Uwan. At napaulat na arrest warrant ng International Criminal Court kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Patuloy na biniberipika ng Department of Justice. Inihahanda na ng Office of Civil Defense ang buong Luzon at Visayas para sa posibleng epekto ng uwan. Ayon kay OCD Deputy Administrator for Administration Bernardo Rafaelito Alejandro IV, sa sobrang lawak ng bagyo, maaaring maapektuhan nito ang mga lugar mula sa Batanes hanggang Bohol. Kabilang sa areas of concern na kanilang binabantayan ay ang buong Northern Luzon, Cordillera Region at Regions 1 hanggang 5. Gayunman, maaari rin umano itong umabot hanggang Regions 6 to 8 at Negros Island Region. Bunsod nito, hinihikayat ng OCD ang mga residente sa low-lying at coastal areas na lumikas na agad. Ang Bagyong Uwan ay tinatayang magdadala ng malalakas na ulan at hangin na maaaring magdulot ng storm surges. Mas maraming ulan ang ibinuhos ng Bagyong Tino sa Cebu kumpara sa dala ng Super Typhoon Yolanda noong 2013. Ito ang pahayag ng isang eksperto mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Ito ang balita ni Lizelle Nael. Mas maraming ulan na dinala itong si Bagyong Tino kaysa dun sa passage ni Yolanda. Lubhang marami ang dalang ulan ng nagdaang Bagyong Tino. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, katumbas nito ay pang-isang buwang ulan na. Sa paliwanag ni Jan Manalo, weather specialist ng PAGASA, umabot sa 183 mm sa isang araw lamang ang ibinuhos na ulan ng Bagyong Tino. Bihiraan niya ang ganitong pangyayari at isa sa 20 chance ang weather phenomenon. 5% chance lang din ito na nangyayari sa loob ng isang taon. Actually, ito'y mas malaki pa yung amount na ito kaysa dun sa total rainfall na climatologically or yung average rainfall nila na nare-receive sa loob ng isang taon, which is 131 millimeters lang. Ibig sabihin, yung ina-expect natin na pag-ulan sa buong Nobyembre ay ibinuhos sa isang araw lang na dala nitong si Bagyong Tino. Samantala, nagbabala ang PAGASA sa bagong bagyo na inaasahang maging Super Typhoon Uwan na posibleng magdala din ng malalakas sa pag-ulan at hangin. Base rin sa forecast, maaaring makisanib puwersa ang bagyo sa umiiral na shear line na tiyak mas magpapalakas sa epekto nito. Meron ding ulan na dadalhin nitong si parating na si Bagyong Uwan at dahil din sa shear line, pwede rin na mag-merge o yung kaulapan na associated dun sa tinatawag natin stationary front or dun sa shear line. Kapag nag-merge sila or nag-supply pa yan ng dagdag kaulapan dito kaya sa parating na si Bagyong Uwan, posible na mas marami pang pag-ulan yung ating maranasan. Payo ng PAGASA, maging handa at manatiling updated sa balita kaugnay ng Bagyong Uwan. Huwag din anilang baliwalain ang warnings at issuance na inilalabas ang ahensya upang manatiling ligtas sa sakuna. Kapag sinabi po ng mga LGUs natin na lumikas na tayo, yung mga local DRRM officers natin na sinabi na lumikas na tayo, sumunod po tayo. After all, ang gusto po natin ay kaya tayo nagbababala din, ay nagbibigay ng mga warnings ay para mabawasan yung mga damages na posible natin na ma-encounter, lalo na sa ating property at ganoon din naman sa ating mga buhay. Lizelle Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang pagpapakawala ng tubig ng Magat Dam sa lalawigan ng Isabela. Ito'y bilang paghahanda sa ulang ibubuhos ng Bagyong Uwan.
Mula sa Isabela, ito ang balita ni Lori Jane Tayas live. Lori, ilang spillway gate ang binuksan na dyan sa may Magat Dam at anong mga lugar yung maapektuhan nito? Bernard, as of 8 a.m., 2 spillway gate na ang binuksan sa Magat Dam. Ito ay ginagawa lalo na kung may inaasahang malakas na pagbuhos ng ulan kapag may bagyo. Umabot na sa 189.24 meters ang level ng tubig sa Magat Dam sa ngayon kumpara sa normal high o maximum capacity ng dam na 193 meters. Bagaman ilang metro pa ang baba ng tubig, ay nagdesisyon na ang pamunuan ng dam na magbukas ng 2 gate bilang paghahanda sa dami ng ulang ibubuhos ng inaasahang Super Typhoon Uwan. Sa ngayon ay nasa flood watch na ng Pag-asa ang Magat Dam. Pinapayuhan ng ahensya ang ilang lugar sa Isabela na maaaring maapektuhan ng pagpapakawala ng tubig. Samantala, nakataas na sa Code Blue Alert status ang Department of Health Cagayan Valley bilang paghahanda sa maaaring maging epekto ng Bagyong Uwan. Ang local government units naman ay nag-mobilize na ng response teams upang i-monitor ang kalagayan ng mga residente, lalo na ang mga nasa low-lying at remote areas. Patuloy naman ang pagpapaalala at monitoring ng mga kawani ng barangay sa Kabagan kaugnay ng paghahanda sa posibleng preemptive evacuation at forced evacuation. Nakapreposition na ang nasa 32,357 na family food packs ng pamahalaan sa mga syudad at munisipalidad ng probinsya. Naka-standby na rin ang additional 4,903 na family food packs bilang pang-augment sa mga LGUs sakaling maubusan ng mga ito ng supply. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang UNTV News and Rescue Unit dito sa Isabela sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at iba pang emergency units para sa agarang pagtugon sa mga ngailangan ng tulong. Bernard, hanggang sa paglabas ng bagyo ay patuloy tayong mag-aantabay at sa lahat po ng mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahong ito ng malakas na bagyo, makipag-ugnayan po sa UNTV News and Rescue Hotline 8911-8688. Salamat, Lori Jane Tayas live mula sa Isabela. Nagbigay ng direktiba si House Speaker Faustino Bogie D. III sa mga kapwa nito kongresista na makipag-ugnayan na sa kanilang mga constituents at lokal na opisyal sa kanilang distrito. Ito'y upang matiyak ang koordinasyon at agarang pagtugon sa gitna ng matinding banta ng Bagyong Uwan. Isa ang probinsya ng Isabela kung saan kinatawan ng House Speaker sa posibleng tatamaan ng bagyo. Panawagan nito ang maigting na pagtutulungan sa pagitan ng national agencies at lokal na pamahalaan sa buong Northern at Central Luzon para sa maagap, maayos at epektibong pagtugon bago, habang at pagkatapos ng bagyo. Mensahe nito sa mga kapwa kongresista, tiyaking may sapat na impormasyon, suporta at tulong ang mga nasa pinaka-maapektuhang lugar. Dagdag pa nito, dapat isaalang-alang ang worst case scenario upang makapaghanda ng mabuti at makagawa ng mga hakbang na makapagliligtas ng buhay. Pinaghahanda na ng Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management ang publiko sa paglapit ng Bagyong Uwan. Kabilang sa mga hensyang nakahanda ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na may preposition supply sa iba't ibang lalawigan, habang ang Mines and Geosciences Bureau o MGB nagbigay babala sa mga minerong nasa gilid ng mga bundok at ilog. Ito ang balita ni Grace Doctolero live. Grace, ano ba ang mga lugar sa Cordillera na posible na maapektuhan ng Bagyong Uwan? Yes, Bernard, batay sa monitoring ng Pag-asa at OCD-CAR, posibleng makaranas ng malalakas na pag-ulan ang lalawigan ng Ifugao, Mountain Province at Benguet. Nakahanda na rin ang mga local DRRMC para sa posibleng preemptive evacuation.
Patuloy ang pagmomonitor ng Cordillera RDRRMC sa paglapit ng bagyong Owan sa Northern Luzon. Ipinatupad na ang pag-activate ng Emergency Operations Center, prepositioning ng supply gaya ng pagkain, hygiene kits at modular tents, at mas pinalakas ang koordinasyon sa mga munisipyo para agarang paglikas kung kakailanganin. Ayon kay OCD-CAR Regional Director Albert Mogol, mahalagang maagapang ipaalam sa publiko ang mga posibleng peligro ng bagyo, lalo na sa mga bulubunduking lugar na madalas makaranas ng pagguho ng lupa. Siniguro ng DSWD-CAR na may sapat na food at non-food items na naiposisyon sa mga probinsya ng Benguet, Ifugao, Kalinga at Apayao upang maipadala agad sa mga maapektuhang komunidad. Naglabas naman ng abiso ang Mines and Geosciences Bureau CAR sa mga minero sa malalayong lugar na itigil muna ang pagbibina sa oras na lumakas ang pag-ulan. Inirekomenda ng Cordillera RDRRMC ang pansamantalang pagsuspinde ng mga tourism at outdoor activities sa mga at-risk areas, lalo na sa bulubunduking lugar at malalapit sa ilog, upang maiwasan ang peligro ng pagguho ng lupa at pagbaha. Hinimok ng mga otoridad ang publiko na manatiling alerto, tumutok sa mga opisyal na abiso at sumunod sa mga panawagan ng lokal na pamahalaan para sa kaligtasan ng lahat. Sa kasalukuyan, nananatiling nasa blue alert level ang Cordillera RDRRMC habang patuloy ang pagbibigay ng impormasyon at pagmamatsyag sa posibleng pagtaas ng level o alert level habang papalapit ang bagyong Owan. Bernard, kaninang umaga ay nakakaranas tayo ng makulimlim na kalangitan at mula rin kaninang umaga hindi pa natin natamdam ang epekto nitong bagyong Owan dito sa Baguio City. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Grace Doctolero, live mula sa Baguio City. Kinansela na ng Philippine Coast Guard ang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Bicol Region dahil sa bagyong Uwan. Mahigit 1,000 stranded passengers ang naitala sa iba't ibang pantalan sa rehiyon. Samantala, nakahanda na ang mga ayudang ipamimigay ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 5 para sa mga maapektuhan ng bagyo. Mula sa Pili, Camarines Sur, ito ang balita ni Ryan Salatandol, live. Ryan, kumusta na ang panahon dyan? Maulan na ba sa Bicol? Yes, Bernard, magandang tanghali. Simula nga kagabi ay naramdaman na itong pagbuhos ng ulan dito sa Bicol Region na may kasama na itong paminsan-minsan ay malalakas na hangin. Ngayon, Bernard, nakikita natin, tumila ngayon yung ulan pero kani-kanina lang ay malakas yung buhos ng ulan dito sa aking posisyon, Bernard. Hindi na pinapayagang maglayag ng Philippine Coast Guard Bicol at Philippine Ports Authority ang mga sasakyang pandagat sa mga pantalang sakop ng rehiyon dahil sa sama ng panahon. Dahil dito nakapagtala na ng 1,245 na stranded passengers sa mga pantalan ng Castilla, Matnog, Bintac, Mobo at Buduran. Mayroon ding 474 stranded rolling cargos at 6 na ro-ro vessel na pansamantalang hininto ang operasyon. Naka-full alert status na ang buong pwersa ng Philippine Coast Guard Bicol upang rumisponde sa posibleng sakuna na maitutulot ng bagyong Uwan. Naghahanda na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol at ang mga local government units sa rehiyon para sa prepositioning ng mga relief packs. Na-preposition na ng DSWD ang 2,200 ready-to-eat food boxes sa mga major ports gaya ng Matnog, Pilar, Buduran at Legazpi City. Nakapagpadala na rin ng 1,000 family food packs sa LGU Goa at 1,000 sa LGU Tigaon. Nagpadala din ng 500 ready-to-eat food boxes sa bayan ng Pilar, 2,000 family food packs sa Karamuran at 1,000 sa San Miguel, Catanduanes. Sa kabuuan, may 196,217 family food packs at 3 million pesos na standby funds ang ahensya na handang ipamahagi
mayroon ding itong 3,004 hygiene kits, 3,877 kitchen kits, 1,007 sleeping kits, 7,722 family kits at 20,319 na non-food items. Sa kabuuan, ang standby funds at stockpile ng DSWD Region 5 ay nasa 75,858,871.41 centavos. Sa kasalukuyan, isinasagawa na ang preemptive evacuation sa mga bayan ng Albay, habang force evacuation naman ang isinasagawa ng probinsya ng Camarines Sur. Nakahanda na rin ang mga PNP personnel sa Region 5 upang tumulong sa mga evacuation efforts, lalong-lalo na sa mga lugar na madalas bahain at landslide prone area. Samantala, mano-mano nang nag-iikot ang ilang tauhan ng Albay Police Provincial Office upang makatulong sa pagsasagawa ng preemptive evacuation sa mga lahar flow prone areas, kabilang sa mga inilikas na pamilya ay mga nasa bayan ng Ginubatan, Albay. At Bernard, kanina nga dito sa aming lugar ay nag-deploy na ng mga tauhan ng PDRRMC Camarines Sur kasama itong mga kawani ng Bureau of Fire Protection ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines at iba pang mga volunteers para pumunta na doon sa mga staging area kung saan nandoon ipopreposition yung lahat ng mga kagamitan, lahat ng mga water equipments, lahat ng pwedeng makatulong doon sa effort ng pamahalaan para makapagsalba at makapag-rescue ng ating mga kababayan na malalagay sa peligro. At yun muna ang latest live mula dito sa probinsya ng Camarines Sur. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Ryan Salatando, live mula sa Pili, Camarines Sur. Kanselado na ang 50 domestic flights sa iba't ibang lugar sa bansa dahil sa bagyong Uwan, ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Batay sa listahan na inilabas ng CAAP as of 7 a.m. ngayong araw, kabilang sa mga ruta ng mga apektadong biyahe ay papunta o galing sa Manila, Cauayan at Tugigaraw. Gayun din sa mga ilang biyahe sa Virac, Cebu, Masbate, Naga, Clark, Calbayog, Catarman, Basco at Lawag. Nananatili namang normal ang operasyon sa mga paliparan na pinangangasiwaan ng CAAP, kabilang na ang Bicol International Airport, Masbate Airport at Naga Airport. Sa paliparan sa Virac, Catanduanes, maayos pang nakalapag ang isang eroplano, sakay ang ilang mga pasahero mag-aalas 9 ng umaga kanina. Para naman sa ilang flights, bukas, November 9, kanselado na rin ang ilang biyahe ng papunta o galing sa Manila, Catarman, Cebu, Calbayog, Tugigaraw, Clark at Basco. Habang sa Lunes, November 10, apektado na rin ang kanselasyon ng ilang flights papunta o galing sa Clark, Basco, Manila, Lawag, Cauayan at Tugigaraw. Kanselado na rin ang 17 biyahe ng mga provincial bus sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ngayong araw, bunsod pa rin ng bagyong Uwan. Ito'y bilang bahagi ng precautionary measures at kanseladong sea travel dahil sa masamang panahon, partikular na sa mga bumabiyahe sa pamamagitan ng RoRo. Batay sa listahan ng PITX as of 7:30 a.m. kanina, kabilang sa mga ruta ng bus na nakansela na ay galing o papunta sa Eastern Samar at Davao City. Gayun din ang ilang pang bus na patungong Tagum, Masbate City, San Jose Occidental Mindoro at Lawang Northern Samar. Nagbabala ng mapanganib na storm surge o daluyong ang pag-asa sa mga baybayin sa Luzon, bunsod ng paglapit ng bagyong Uwan. Sa susunod na 48 oras, posibleng tumaas sa mga alon ng hanggang 3 metro sa mga baybayin ng 11 lugar, kabilang na ang Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at Quezon. 2 metrong taas naman ng alon ang aasahan sa mga lugar sa La Union, Pangasinan, Northern Samar. Dahil dito, nagpaalala ang ahensya sa mga residente na lumikas na, lalo na ang naninirahan malapit sa mga baybayin.
Pinapayuhan rin ng mga mangingisda at maglalayag na iwasan muna ang anumang marine activities upang makaiwas sa sakuna. Malalakas na bugso ng hangin at matitinding pag-ulan ang inasahang mararanasan sa malaking bahagi ng bansa dahil sa paparating na bagyong Uwan. Kaya nagpaalala ang disaster resilience expert at executive director ng UP Resilience Institute na si Dr. Mahar Lagmay. Gawin ang mga basic na paghahanda. Para sa lakas ng hangin, bawasan ang mga sanga ng puno at baka ito mabuwal at bumagsak sa inyong mga bahay. Patibayin ang mga bubong, patibayin o takpan ang mga bintana gaya ng ginagawa nila sa Batanes kapag may paparating na malakas na bagyo. Kung mahina ang yari ng bahay ay pumunta sa evacuation centers at sundin ang abiso ng mga otoridad sa pamahalaang lokal. Para naman sa lakas ng ulan, tingnan ang mga hazard maps ng baha at landslide at alamin kung kayo ay nasa panganib. Maritong makita sa website ng Nationwide Operational Assessment of Hazards na http://noaa.up.edu.ph. Magbibigay ng nasa $1 milyong ang Estados Unidos bilang suporta sa disaster relief operations sa mga naapektuhan ng bagyong Tino. Ayon sa Washington, magpapadala sila ng emergency shelter, logistics services, safe water and sanitation sa mga pinakamatinding tinamaan ng sakuna. Sa pahayag ng US, ang kanilang hakbang ay hindi lamang pagpapakita ng alyansa ng dalawang bansa, kundi simbolo na rin ng malalim at matatag na pagkakaibigan lalo na sa mga panahon ng pangangailangan. Laging nakahanda ang tulong ng Department of Agriculture para sa mga mangingisda at magsasaka na naapektuhan at patuloy na maapektuhan ng kalamidad. Kasama na rito ang agricultural inputs, fishery inputs at cash incentive at iba pa. Kaya naman alamin ang mga hakbang at mga requirement upang maka-avail ng tulong. Ito ang balita ni Mia Alonso. We have positioned already in advance rice and corn high-value crop seeds, no? Biologics, livestock, poultry, and mga gamit for fisheries. Ang most affected sa atin dito will be the fishermen, fisher folk. So we are also ready to deploy yung mga Bureau of Fisheries vessels to assist them and rebuild their vessels and yung kanilang mga fishing, bigay ng fishing gears, mga payaw, mga kung ano-ano pang mga kailangan natin bigay. Mahigit 216 milyon na farm inputs, 1.12 milyong halaga ng animal feeds at supplements para sa livestock at poultry, at 841,000 pesos para sa fingerlings ng bangus, tilapia at carp. Ilan lamang ito sa mga tulong na maaring makuha ng mga magsasaka at mangingisda na may kabuuang halaga ng 255 million pesos para sa mga naapektuhan ng bagyong Tino. Kasama rin dito ang 2.6 milyong sako ng bigas at 25,000 sure loan na walang interes at huhulugan sa loob ng 3 taon. Habang fisheries vessels para sa rescue operations at sa pag-aayos ng mga nasirang bangka at kagamitan sa pangisda. Distribution ng fishing gears, payaw at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga mangingisda. So, pero kung kukulangin man yun, ready naman tayo magdagdag pa. But that was the initial estimate. We're still gathering data and indications baka tumaas pa ho yan. So but we are ready. Bukod dito, may allocated fund din para makapagbigay ang ahensya ng crop insurance sa mga affected areas na tinamaan ng bagyo. Then may survival and recovery loan program tayo that each applicant through ACPC pwedeng makakuha sila ng 25,000 pesos na loanable amount payable in 3 years para maka-replant sila, makabangon, and of course among others, nakatutok ho tayo at inaabangan din natin yung possible effect ng susunod na bagyo. Upang makakuha ng tulong mula sa Department of Agriculture, kailangang nakarehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Libre ang registration, pumunta lamang sa Municipal o City Agriculture Office ang aplikante at magdala ng valid ID at mga dokumento tulad ng land title,
tax declaration o barangay certification na patunay na siya ay magsasaka o mangingisda. Kapag na-validate na ang application, makatatanggap ng control number bilang patunay ng pagiging rehistradong benepisyaryo. Ang mga nakalista sa RSBSA lamang ang makakakuha ng mga ayuda, insurance at programang tulong mula sa pamahalaan. Maaari ding bisitahin ng da.gov.ph upang makita ang iba pang impormasyon at iba pang protocol sa pag-a-apply. Samantala, para naman sa floor price ng palay, bagamat hindi saklaw ng EO 100 at 101 ang mga traders sa pagpapatupad ng itinakdang presyo, tiniyak naman ng ahensya na mayroon silang nakahandang hakbang upang mamonitorin ang mga ito. Meron tayong tinatawag ng Farmer Registry System na i-implement ng DA by December 1. Pati mga warehouse registry system. Doon makocompel namin lahat ng mga traders at mga na mag-register. Pag hindi sila mag-register, they cannot do business. Nandun namin sila monitor at control. Bukod dito, inaasahang magkakaroon ng dagdag na warehouse capacity ang ahensya upang mapalakas ang storage ng bigas at iba pang produkto. May nakalaan ding karagdagang pondo para sa pagbili ng palay direkta mula sa mga magsasaka. Tiniyak din ng ahensya na hindi maaapektuhan ng mga consumer sa mga hakbang na ito para sa mga magsasaka. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpadala na ng mga tauhan ng Palawan Electric Cooperative sa isla ng Cuyo at iba pang lugar sa lalawigan upang masimula na ang power restoration sa lugar. Posible namang abuti ng mahigit 1 buwan ang pagsasaayos ng mga linya ng kuryente sa mga isla ng Palawan. Ito ang balita ni Andy Pagayona. Patungo na ng Cuyo Island ang mga tauhan ng Palawan Electric Cooperative o PALECO. Sila ang naatasan tumulong sa agarang pagpapanumbalik ng supply ng kuryente. Isinabay na rin sa sinasakyan nilang barko ng Philippine Coast Guard ang ayuda para sa mga nasalanta ng Bagyong Tino sa isla. Kung malaking tinamaan sa atin yung munisipyo ng Cuyo and Magsaysay, 80% of the distribution line ay may damage. And we are sending teams, equipment and materials right now to Cuyo, El Nido, and Taytay, Rojas to augment the manpower para mapabilis. Ayon sa PALECO, makikipag-ugnayan sila sa Philippine Navy at Philippine Coast Guard upang maisakay ang mga equipment at kagamitan nila na gagamitin sa power restoration sa mga isla. May mga lugar pa rin sa Palawan na walang kuryente, gaya ng Cuyo at Magsaysay. Sa El Nido, Rojas at Taytay naman, kulang ang supply sa ilang barangay na lubog pa rin sa baha. Ang first assessment, they will restore up to 1 month. Pero hindi ko gusto yung ganong katagal. Kaya nagpadala ako ng task force augmentation para sa mga bayan sa norte. Patuloy namang gumagawa ng paraan ng pamahalaan upang matulungan ang mga apektadong residente. Andy Pagayona, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matinding pinsala ang iniwan ng Bagyong Tino sa malaking bahagi ng Visayas. Maraming bahay ang nasira, nawasak ang mga daan at libo-libo ang napilitang lumikas. Habang marami ang nagdadalamhati sa mga nasawi, may mga kwento rin ng kabayanihan, katatagan at pag-asa. Mga paalala na sa kabila ng unos, may mga pusong patuloy na lumalaban. Ito ang balita ni Rosa Ricos. Nalubog sa rumaragasang tubig ang maraming lugar sa Visayas, dulot ng pananalasa ng Bagyong Tino. Kani-kanyang paraan ang maraming residente para makaligtas sa tila nagngangalit na pagbayo ng kalikasan. Ilan sa kanila ang sinira ang bintana para makatawag ng saklolo. Ang iba naman ay binutas na ang kisame para makaakyat sa bubong dahil sa banta ng pagtaas ng tubig, dulot ng walang tigil ng malakas na mga pag-ulan. Marami ang nanatili sa bubong matapos malubog ang maraming bahay.
Sa kabila ng pagtutulungan, hindi pa rin naiwasan ang pagkawala ng maraming buhay. Sa pinakahuling tala ng Office of Civil Defense, umabot na sa 188 ang bilang ng mga nasawi habang 135 naman ang nawawala. Sa kabila ng mga buhay na nawala, mayroon ding mga bagong buhay na dumating. Sa gitna ng malakas na hangin at ulan sa Lambug, Badian, isang ina ang isinugod sa Badian Birthing Center matapos maramdaman ang paglilabor. Sa tulong ng mga health personnel na patuloy naglilingkod kahit may bagyo, ligtas niyang naisilang ang isang malusog na sanggol na lalaki. Sa gitna ng pananalasa ng bagyo, ilang kababayan din ang nagpamalas ng bayanihan. Gaya na lang ng mga rider na ito sa Bacolod City. Sa video na ini-upload ni Brick George Anasta, makikita ang pagtulong ng mga rider sa kapwa nila motorista na halos tangayin na ng malakas na hangin dala ng Bagyong Tino. Isang kagandahang loob din ang ipinakita ng isang vegetable vendor sa Biyasong, Talisay City, Cebu matapos niyang ipamigay sa kanyang mga kapitbahay ang mga gulay na ititinda niya sana sa Tabunok Market. Bagamat siya rin ay nasa lanta ng pagbaha, mas pinili niyang tulungan ang mga kapwa niya na lubog sa putik dahil sa bagyo. Bukod sa mga kwento ng mga kababayan nating nasa lanta ng sama ng panahon, pumukaw din sa damdamin ng marami ang mga hayop na naapektuhan ng bagyo. Sa Bacolod, umantig sa puso ng netizens ang aso na si Tigger mula sa Potion Project. Sa kabila ng pagkasira ng kanilang kubo, bumalik si Tigger sa kanyang dating pwesto na para bang naghahanap siya ng kapanatagan sa gitna ng kaguluhan. Dahil sa larawang iyon, dumagsang muli ang tulong para sa nasirang animal shelter. Isang simbolong hindi lamang ng katapatan ng alagang hayop, kundi ng walang kapalit na pagmamahal. Paghupa ng bagyo, nananatiling matatag ang marami sa ating mga kababayan. Gaya ng mga magkakapitbahay na ito mula sa San Remigio, Cebu, kung saan nagtulungang i-repack ang mga natirang tulong na nakuha nila mula ng yanigi ng malakas na lindol noon lamang nakaraang buwan. Ipamamahagi naman nila ang mga ito sa mga kapwa nila biktima ng pananalasa ni Tino. Kasabay ng paghahanda sa bagong bagyo, pilit na bumabangon ang mga biktima ng Bagyong Tino. Pilit na muling mga hawak sa pag-asa na pagkatapos ng unos ay muling sisikat ang araw at muling magpapatuloy ang buhay. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa makumpirma ng Department of Justice kung totoo na naglabas na ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Nauna nang kumalat ang impormasyon na galing umano kay Ombudsman Crispin Boyeng Remulla na sa pahayag ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, wala pa umano silang natatanggap na kopya ng nasabing arrest warrant. Si De La Rosa ang dating hepe ng Philippine National Police nang ilunsad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang war on drugs. Una nang nag-issue ng arrest warrant ang ICC laban kay Duterte na nakakulong na sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands para sa kasong crimes against humanity. Posibleng talakayin ng Kamara sa pagbabalik sesyon nito ang panawagang pagsasapubliko ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico at iba pa ang kongresistang isinasangkot sa mga anomalya sa flood control projects. Magpupulong ang House SALN Review and Compliance Committee sa susunod na linggo sa kauna-unahang pagkakataon. Ito ang balita ni Rosa Licoz. Nakatakdang magpulong sa kauna-unahang pagkakataon sa susunod na linggo ang muling binuong SALN Review and Compliance Committee ng Kamara sa ilalim ni Speaker Faustino Boji III. Ayon kay Quezon 1st District Representative Mark Enverga, isa sa miyembro ng komite, dito posibleng matalakay mga panawagang isapubliko ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng nagbitiw na kongresistang si Saldico, gayon din ang iba pang iniuugnay sa mga anomalya sa flood control projects. I don't know the legal basis kasi of that. Baka may mga intricacies.
that we will have to consider. Anyway, we leave it to the legal experts ng House, ano. But we'll see. Siguro magandang part of the discussion talaga 'yon, ano. And most definitely, I myself will bring that up as well. Pag-uusapan pa lang ng SALN Review and Compliance Committee ng Kamara ang mga umiiral na patakaran sa pagsasapubliko ng SALN ng House members. Naniniwala naman si House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sandania na walang magiging legal na usapin kung isa sa publiko ng Kamara ang SALN ni Saldico na dati ring chairperson ng House Committee on Appropriations. The SALN was filed when he was a member of the House of Representatives. Nasa file na yan. It's incumbent upon the leadership to exercise itong mechanisms for transparency, lalong-lalo na sa political context na meron tayo ngayon. Nananawagan ng taong bayan ng transparency at kinakailangan mag-cooperate yung House of Representatives doon. Ayon kay Congressman Enverga, target matapos at pagtibayin ng Kamara ang paiiraling panuntunan sa SALN disclosure ng kapulungan bago magtapos ang 2025. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpulong sa isang bilateral launch sina US President Donald Trump at Hungarian Prime Minister Viktor Orban nitong Biyernes oras sa Estados Unidos. Nagpalitan ng pananaw ang dalawang leader patungkol sa ugnayan ng kanilang mga bansa na kapwa nagkasundo pagdating sa paghihigpit sa mga imigrant. Ipinagmalaki ni Trump ang aksyon ng Hungary na isang halimbawa sana sa mga bansa sa Europa upang mabawasan ang krimen. Think of how much greater these countries would be if they didn't have the tremendous crime that has come in with the immigration. People just flowing into Europe. They've got to stop it. We've done that here. We have 0 people coming in now. The borders are closed. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Juan, Kapitulo 12, versikulo 49, na nagsasabi, "Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming nilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Bernard Dadis. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.